All right. So I'm going to share my screen. Allow me to share my screen. Wait lang pa. So sa lahat na ngayon pa nakapasok, again, I will going to run through your links, your access sa economy. Once again, I am Coach Nika. And I'm looking for the screen. Okay, ay sorry po. Ay sorry po. Dito tayo sa ito. Okay. So once po nakalag-in na po tayo sa economy, first and foremost, ito po yung link no na binigay ng sponsor nyo. You can copy this one, file, make a copy. No, wag lang po natin i-edit ito dahil ito ay ang main na copy. So file, make a copy. So you can have your own copy sa Google Docs niyo. Or pwede if nasa phone kayo, pwede din ganun. Or you copy everything and put on your notes. So meron ba dito yung mas sa mobile ba sila sa cellphone? Nagtitrade sa cellphone type me if ikaw po yun para may interaction din. Para malaman ko po sino yung nasa sa phone. Okay, Ma'am Janet, me. Gusto niyo po ba later on I will show you how to demonstrate trading sa phone? Hi, Ma'am Jen. Thank you for joining. Okay. So, ayan. So, let me know if gusto niyo po i-demonstrate yung trading through phone. So, ito po, once nag-enroll po kayo, meron po tayong access, no? Tanggalin ko lang itong dito. Okay, meron na po tayong access. Again, file, make a copy. And so, introduction, napaka-importante ito, step 1. So, how to access your economy. So, we are having a propagation portion po. Last year, we are using the old website and now, here we have our new website. So, copy niyo lang po yan and then lagay niyo sa web browser. So, to access, once makopy niyo at malagin niyo yung account niyo, dun po tayo sa ECA. So, I'm going to show you. Meron namang screenshots dito pero mas maganda talaga if naka-show. So, dito sa home or dashboard nyo, dito tayo sa ECA. Pagkatapos ay dito may isang landing page at dito makita si ECA live trading session at masterclass. So si ECA, we advise to you to start dito sa Forex Academy, tapos English, tapos beginners Forex at advanced Forex. So guys, gawin natin yung part natin. When we learn Forex po, it's like we are in the school na nag-aaral po sa mga lessons natin. So, like, hindi ka aabot ng high school if hindi po kayo nag-start ng kinder or elementary. So, same din sa pag-learn ng Forex. We must start at the basics or fundamentals. So, here po, wag lang po tayong ma-intimidate if meron mga terms na hindi natin maintindihan, okay lang yan. Kung hindi talaga nakuha ng first watch mo ng video, ulitin natin. So, ganyan po yung ginawa ko. Ginawa ko pong Netflix itong ECA. Now, from beginners, kung nakakanood tayo ng Netflix, kayang-kaya nyo itong Forex at nagbibigay pa ng extra income sa inyo. So, sipag lang talaga guys, due diligence. Beginners Forex at pagkatapos ng Beginners Forex, dito naman tayo sa Advanced Forex. So, please don't miss out watching these videos kasi every topic is essential po siya, no? Napaka-basic. Dagdag kaalaman po. Ito po yung binayaran nyo. So, learn po tayo, no? Though there is a practical side of our learning, but we also encourage everyone to understand the concepts. All right.
So, meron ding live trading session, Forex. So, yes, 30. Dyan si Abdallah. Yung mga lessons niya, meron din siyang lessons. Ito, intro, advanced, at past weekly session. So, sa mga gustong mag-scalping, merong tips si Abdallah dito, guys. Dito sa intro. Dito, the 4 main rules to scalp. So, US 30 yung nilagay niya, pero essential pa rin to kahit ibang currency pairs yung ginagamit nyo. So, explore nyo lang po yan. Hindi ko na siya i-deep explain kasi para mahabol natin yung question and answer. So, dito sa masterclass, meron po tayong live training ni Abdallah. Nakita niyo 10:30 p.m. nakalagay. So, sa iba din, PH time po to, no? So, if you are in your country, automatic po nagsho-show yung time na kung ano silang magla-live. Meron din, mag-share din si Abdallah ng link through Solex. So, in case hindi po siya accessible dito, to access pala dito, you just click that one and then view, and then it will land you to another Zoom meeting. So, 10:30 pa siya, so hindi pa siya open. So, X ko lang muna to So, ganyan lang po guys sa pag-access ng ating live trading at ibang live sessions. Si Ralph din, siya yung nagbibigay ng mastery sa Forex. So, Forex mastery mamaya 11 p.m. I mean, kahapon lang po pala. Ito pala, Abdallah. So, if gusto nyong mag-explore pa, scroll down lang kayo at may mga ready na po yung schedules natin. So, meron din kay Ralph next week. Si Ralph yung nasa basic at advanced na videos. So, ayan. I hope na understood. Part 1 po. Part 1 pa lang po tayo. So, section, meron ding orientation video dito or yung recorded nito para mag-guide kayo. Section 2, start trading. Dito yung mga brokers, may VT Markets, may Light Finance. So, sa beginners, suggested namin na broker ay VT Markets dahil ito ay napaka-friendly user at yung pag-withdraw madali lang. So, once ma-open nyo po ito, need nyo lang po mag-register at mag-verify. So, sa verification, yung first is a proof of identification. You can use any of your ID. Second is proof of address. So if dalawa po yung ID ninyo, halimbawa may passport kayo, gamitin niyo po yung passport niyo sa proof of identification. Tapos if meron pa kayong ID na may address, you can use that also on your proof of address. Pero if wala, meron namang guidelines doon, water bill, electrical bill, proof of residency, or cedula. Yan. So, ask niyo na lang po yung sponsors niyo if ever hindi talaga kayo makapasok or makapag-verify. So, dito naman sa section 3, another package po na in-avail nyo, Manara Pattern Scanner. So, how to access Manara, may guide po dito, pero here, I'm going to show you po. So, log in kayo sa ECA nyo. And then, Forex. And then, dito sa, Manara. Click nyo lang po to, Manara. And then, access now. Then, there will be going a PIN authentication. You create your own PIN. Make it sure lang na hindi nyo po malilimutan. So, wait lang ha. Third. So, yan. Nakapasok na tayo. So, ito po yung si Manara AI Pattern Scanner ng mga harmonic patterns. So, magbibigay po siya ng signals. Ayan. So, dito nakalagay, merong stop loss, target 1, target 2. So, meron din siyang entry. So, hindi ko na siya i-dive in po kasi meron din naman tayong guide. Medyo lang siya sa una, pero once na yung video ni ito, how to access Manara, detailed po yan. Dito din, Manara Training with Coach Melanie. Tignan niyo po yan.
At saka, Manara Trading Rules and 5 Essential Steps for New Traders. So, tignan po natin to para maintindihan niyo po si Manara. Ayan. So, meron din po dito, Target 1, Target 2, Stop Loss, Reward Risk 3.27 at Price in 3. So, meron din po sa ibang pairs po yan. So, check niyo lang po sana yung videos para may in-depth background kayo sa Manara before using it, guys, ha. Ayan. So, yan po yung section 3, Manara Pattern Scanner. And then, section 4, Expert Trader VIP Signal. Ito po yung para sa Telegram nyo. So, click nyo lang po to. Okay, open natin para may overview kayo. Alright. So, click niyo po yung link at ito yung Google Form na lalabas. So, just input your full name, email, when did you enroll in economy. So, if nakalimutan nyo, go back to your email kasi nakalagay din dun yung date of enrollment nyo. Economy ID po natin ay dito po tayo sa dashboard. Dashboard. Tapos, ito, customer ID. We are from the old or from the last year. So, hindi po tayo, sa mga new enrollees, hindi po tayo same ng format. Yung sa mga new enrollees, you have your 6 digits po. 6 digits po siya na na economy ID. Or pwede din 6 digits na profit. Pag magaling na kayo, magkakaya niyo yan soon. So, dito muna tayo sa basic, no? Telegram number, kung anong number yung ginamit nyo sa Telegram nyo. Telegram name, Telegram username. You can put NA if walang, if hindi kayo gumamit ng username sa Telegram, it's okay, it's fine. So, closest influencer 900 leader. So, if I am your sponsor, you can put my name. If si Coach Nars yung sponsor niyo, you can put his name. And just as your sponsor sino ilalagay dito. Okay? So, click nyo lang po, I acknowledge, so submit. So, disclaimer, Forex trading is a high-risk, high-reward online business and so should not trade borrowed money or money that you can afford to lose. So, nagbibigay po siya ng disclaimer na for clarity lang. Past performance is no guarantee of future results. Invest at your own risk. So, I acknowledge. Tapos, submit. And then, there's another link po. Ito, napaka-importante po nito kasi yung iba nag-file or nag-submit ng form pero hindi po nag-click sa join channel. So, you have to open that link and then click niyo po to, join channel. Okay? So, sunod, section 5, si Solex app. So, si Solex app is another part of your package po. Andito po yung mga educators, yung sinabi ko kanina, sila Abdallah, Ralph, Papa Forex, Jessica. So, download niyo lang po si Solex app from Play Store and then create an account. Follow niyo lang po yung steps. No, if meron po kayong hindi nasunod or nahirapan kayo, just contact po yung sponsor niyo or sa group chat natin, may magre-reply naman. So, select your preferred educator, sila po. No? Yung icon niya ay nasa baba sa left right side bottom may tao na icon. Tapos click niyo po 'yun tapos search educators. Ilagay niyo yung names nila. So Solex is not cannot be screenshot or may settings sila na ganun. So just communicate to your sponsors po if ever mahirap po talagang mag-create sa account ng Solex. So, yan. Magbibigay sila ng signals, kagaya ni Edris, nagbibigay ng gold. At marami pang iba po. So, si Abdallah, nagbibigay din po siya ng Zoom link. At every time meron siyang live trading. At si Ralph din, every time mag-Forex Mastery na siya. So, check those educators po. So, napaka-bless po natin, no? Napaka-amazing talaga ng product ng economy because we have those access sa kanila, yung mga educators. So, they also give insights sa mga pairs. One or two detail na makukuha nyo, napaka-helpful na po nun sa pagtitrade natin.
So, follow them and check them out sa Solex app. So, here, section 6, meron po tayong mga additional training and tutorials, no, na provide ng ating kabayan Forex community at sa Pinoy Forex community. So, dito po, how to start, mastering risk, and all. So, you can watch those po. And then sa section 7, meron din po tayong nakaganda sa economy ay meron din tayong affiliate marketing. So if okay na kayo, gamay na kayo at nakita ng cousins niyo, ng kapatid niyo, ng kaibigan niyo na gusto niyo nila ding mag-learn ng forex trading at mag-access ng economy. So you can have your own affiliate marketing kit. You just have to purchase it for $29 and then for the next month is for only $15. So yung affiliate link mo, yun po yung ibibigay nyo po sa kakilala nyo or sa kung sino mang interesado sa economy or sa pag-learn sa Forex. So meron pong guide din po dito. And then here po sa section 8, yung general na Telegram. So far yun lang po siya. And then question and answer na tayo. So, here tayo, you can now drop your questions po sa chat. Ma'am Janet, Sir Will, Dailene, Maribel, Nilo, and Lawrence. Baka may questions pa po kayo? Or you want me to demonstrate na po sa sa cellphone? Type 3 if you want na mag-demonstrate na po ako sa cellphone. Okay, at least merong isa. Thank you, Sir Donald, sa pag-respond. Ma'am Jan, Ma'am Janet. Okay. Sir Will din. Sige, stop ko muna to. At I'm going to ready my phone for it. Ma'am, yes, pwede pong baguhin. Ulitin niyo lang po yung form. Tapos, i-chat niyo po yung sponsor niyo na nagkamali po ikaw para ma-note na mali po yung nalagay yung Telegram number. Sige. While waiting po or set up po sa phone ko, you can now drop your questions about trading, about sa practical application, especially yung pinaka-basic. Paano mag-buy, paano mag-sell. All right. I'm going to sign in. So questions po. Sorry. Hello. Is that better po? Okay na po yung audio ko po? Guys, sino po dito yung naka-open na po ng demo account? Yes, pwede po i-open si Eka sa laptop. Pero sa cellphone, di po naman. Okay naman po si Eka sa cellphone po. Accessible naman siya. Cellphone, tablet, basta may internet, accessible po siya. Guys, okay na ba yung audio ko or nag-feedback pa rin po ba siya? So here, I'm going to share my screen. Oh, wait, only the host can share the screen. All right. So, sa hindi po nakaalam, yung platform to trade po ay tinatawag nating MetaTrader. So,
MetaTrader. Ano po itsura niya? Ito po. Ay, back para makita niyo. Sa Play Store na lang nga. MetaTrader. Pero sa part ko, MetaTrader 5, yung in-install ko kasi complete na po siya, mas updated. So yan po, MetaTrader 5. So install niyo po lang yan, Play Store or App Store for the Apple, and then i-open niyo. Tapos mag-open din po kayo ng account sa broker niyo. If you have your old broker, okay lang po. You can use that anytime. And sa wala pa, yun, yung VT Markets yung masuggest ko for the beginners. So here, ito yung trade charts natin, no? So if you are new sa MetaTrader tapos napansin niyo sa quotes, paano ba yan? Nagka-click ako pero hindi siya natitrade, yung mga gray. Napansin niyo pong gray, yung mga gray na pairs. Oh, trading disabled. Ano ba yan? Tapos nagrereklamo na tayo, no? Pero may solution po dyan. You just have to click this plus sign. Tapos, halimbawa, yung GBP USD. Ano ba yung gray dito? GBP USD. GBP USD. Bakit ayaw niya silang pen? Ay, meron na palang GBP dito sa baba. I think. So, try na, meron na pala, na-add ko na pala siya. So, erase ko na lang si gold muna para makita niyo talaga. Or sa Euro USD. Sige. Plus, again. Dito tayo sa codes, tapos plus, halimbawa, si Euro USD. So, once maklik ko po siya, maa-add na po siya sa codes. So, any pairs na gusto niyo po siyang i-trade, i-add niyo lang po. And then, sa mga iPhone, meron pong siyang sign na green button sa left. So, yun po yung i-click nyo. So, sa atin, sa mga Android, automatic once maklik, ma-add na po siya. So, tingnan natin sa codes. So, na-add na po siya, Euro USD. So, now, the question is how to trade. So, we'll get back to your questions po later, no? I will just have this flow para tuloy-tuloy po tayo. So, sa cellphone na hindi na open, siguro ay yung signal nyo or change browser lang po kayo. Kung hindi siya okay sa Chrome, we have other lots of browser like Opera, Mozilla Fox. So, you can install them and then doon nyo po i-open. Kasi meron pong bagong enrollee din. Nag-change lang kami ng browser at nakapasok na po siya. So, all right, I'm going to continue with this basic topic na how to trade. So, once nakalagay na po yung pair na gusto nyo, we have two ways to trade po. First is long press nilang po yung gusto nyong pair, tapos new order. So, si market execution po ay yung basic talaga niya ay sell or buy. Buy or sell. So, dito, input niyo po si SL, then input niyo po si TP. So, punta muna ako kay Manara. Tingnan ko if meron siyang siyang signal. 1 hour ago. So, tapos na-hit na pala yung ibang signal. So, gagawa na lang po ako na. This is for demonstration ng Pono.
So pagkasabi natin na buy, yung hino-hope natin na TP ay above the entry price. So again, yung pagkasabi natin yung gusto nating position, gusto nating i-trade ay buy position, yung TP ay dapat nasa above ng entry price. So ilagay lang natin dito, no, 2.7, yung current price ay nasa 2.779. So lagay lang natin 2.783. Tapos yung SL natin ay below the entry price. This is for buy position. 2.773. So let's do the buy position. So nag-trade na po siya, automatic po. Yung pinaka-first, yan po yung buy position na ginawa natin. So nagtitrade na po siya automatic. Ganun lang po kadali, like seconds lang po. Nagtitrade na po kayo. And then there is a second way of trading then. The fastest way, but careful lang po tayo dito kasi baka pindot lang tayo ng pindot, hindi tayo sure. Tapos yung risk management i-apply natin. So dito lang tayo yung parang may battery na sign. So kanina sa quotes tayo, pero ngayon punta tayo sa charts. Okay ba yung first way to trade? Kuha ba lahat? Type 1 po if okay. Kasi if hindi, babalikan ko po yon. Type 1 po. If okay po yung trade na ano. Okay, ulit. Good, good. Okay, ulit po tayo guys ha. Dito tayo sa codes. And then halimbawa, yung iti-trade ko ay si gold. So that is XAU USD. So gagawin lang po natin guys, long press lang natin or yung sa mga iPhone, yung nakalagay doon ay hindi new order. Nakalagay doon is trade. So yun pong button yung pipindutin nyo. So sa mga Android, pindutin nyo lang yung pair or currency na gusto nyo, tapos new order. Tapos dito nakalagay market execution. Then sa baba nakalagay sell by market. Sa right side, buy by market. So since buy yung gusto nating gawin, so yung TP natin ay dapat above the entry price. Yung current price rather. Yung current price natin ay naging 2.778, di ba? So ilagay natin 2.7 halimbawa 80, 2.780. At si SL or stop loss, si stop loss po yung role niya ay para hindi po madagdagan pa ng negative yung trade nyo. So, if ever mag-negative siya, dun lang siya hihinto. Para siyang harang. Kaya nga stop loss eh. Yung iba, yung kahit, especially sa mga baguhan, hindi nag-stop loss, hindi po namin advisable yon. Kasi maraming case nakatulugan, na busy, at yung candle bumaliktad at wala silang nalagay ng stop loss, so hindi po sila nakaharang. So nagtuloy-tuloy yung negative nila. So gagawin lang natin guys pag stop loss below the current price. So halimbawa 2.773 parehas ng kanina. So by position po, meaning po nun yung gusto mong i-hit is pataas. Pataas po yung candle. Ganun. So buy. Ayan. Yan. Nag-trade na po siya agad-agad. Yung narinig niyong sound, yun na po yung nag-trade na po siya. So, ulit po natin, sa sell naman tayo na position. So, dalawa lang yan, buy at sell position. So, dito tayo sa gold again, long press, new order. So, sa sell naman, yung TP natin dyan ay below the current price or sa baba, pababa. Yun yung TP natin. Tapos si SL naman is dun sa above ng current price. So, excuse me. Alright. So, ilagay natin dito 2.778 yung current price, diba? Yung gumagalaw sa right. So, ilagay natin 2.776.
Yung, dito muna tayo sa TP. 2776. So, ganyan po ako mag-trade. Inuuna ko po yung TP. Tapos si SL, pero you can also do your own thing. You can trade, you can input the SL first. So sa SL, above the entry price, sa baliktad lang po nung buy, no? 277, super malapit naman. 2780. So sell. Ayan. Automatic po, meron na po tayong trade na sell position, yung pinakauna. So, yan po yung nangyari sa trade natin. So, if you just want to, halimbawa, modify the trade, so long press niyo lang po yan and then modify position. Para sa, if gusto niyo po ibahin si TP nyo, so ayaw niyo sa 2776, mas gusto niyo si 2774, so pwede naman. Tapos modify. Sa SL din, pwede nyo din po siyang i-modify. So, paano mag-modify? Click nyo lang po si modify. Ayan. Na-change siya po si TP nyo. If click ko to, yung TP nakalagay ay 2774 na. So, na-change na po siya. So, if ayaw nyo nang mag-wait or maghintay na ma-TP siya, actually, once ma-TP po siya, automatic nag-close si trade. Meron po dalawang closing orders. Yan po si stop loss at si TP. So once ma-hit ng candle si stop loss mo, automatic mag-close si trade. At once ma-hit ng candle, yung candle mo si TP, mag-close din po yung trade. So paano po kung ayaw ko nang hintayin yon, gusto ko na pong i-close agad, so pwede naman kasi gusto niyang matulog ng mahimbing. Okay, long press lang to, tapos close position, tapos close with profit o nag-profit pa tayo. Done. So, ganyan lang po siya. And then, since napakita ko po yung pag-trade through codes, yun po yung slowly but surely in a way. Tapos dito po sa charts, yung pinascalping na style or pabilisan. So, dito sa battery na, parang battery na icon sa right top, yan po. Tapos, kita niyo si sell at si buy, di ba? Nag-pop out sila. So, sa gitna is yung lot size, 0.01. So, sa mga beginners, yan po talaga yung advisable namin na lot size, 0.01. Kahit malaki pa po yung capital nyo kasi beginners pa tayo eh. Of course, we have to like have the risk management, no? The more maliit yung lot size niya, at least yung risk management, yung risk is maliit din. So, here we have the sell button on the left and then here we have the buy button. So, if click natin buy, okay, automatic po siya nag-trade. So, sa hindi pa naka-try nito, as in first time pa, once na click nyo si battery icon, may lalabas po yan. Do you allow this one-click trade? You just click the yes or I confirm or I allow. And once na-click nyo po, automatic meron na po itong one-click na pag-trade, no? Buy at sell. So, di ba pinindot ko si buy, tapos paano yan, coach? Walang TP at SL. So, ilalagay po natin yung TP at SL dito po sa trade. Dito trade. So, long press lang po natin. Tapos, modify. And then, tsaka po kayo maglalagay ng TP at SL. So, ganyan po. And, try din natin sa sell. So, balik tayo sa charts. So, sell. Pinindot ko si sell at nag-trade na po siya agad. Automatic. Tignan natin sa trade. Ayan. Yung pinaka-first. Diba? Nag-trade na po siya agad. So, paano maglagay ng SL at TP? Long press lang din. Long press. Then, modify position. Lagay niyo yung TP at SL. So, close ko lang po to si sell.
So, ayan. Tapos, yung sabi ko na scalping style, halimbawa, gusto mo dalawang layer or tatlong layer. So, pero sa beginners, kahit one layer muna, practice niyo po muna. Kalaunan or in the future, if gusto niyo po yung scalping na style, so pindutin niyo lang po tatlo or dalawa. Halimbawa, tatlong layer or tatlong pindot. 1, 2, 3. So, automatic may lumabas dyan sa baba. Makikita natin sa trade. Magti-trade yan lahat. Yung pinaka-tatlong top. 1, 2, 3. So, tatlong layer po. So, yung iba, once nag-blue na siya, kino-close na nila agad yan. So, halimbawa, long press, close position, tapos close. So, ganun po. Pero if gusto niyo po ng automatic, like bulk operation, meaning yung lahat ng negative or lahat ng profitable, i-close mo, pwede naman din. So, long press mo yan, tapos sa baba, merong bulk operations. Ayan. So, dito guys, nakikita nyo, maraming options. I-explain ko po isa-isa, no, para ma-understood nyo. First is close all positions, meaning, itong command na to is i-close mo lahat. Lahat ng trade. Whether it is gold, whether it is USD JPY, basta lahat na na-trade nyo. Close all positions. Yan po yung meaning nun. And then the second one is close profitable positions. Ano po meaning yan? Meaning, yung lahat na na-trade mo, pero profitable. Meaning, lahat ng kulay, chat nyo sa group chat. Anong kulay? Yung profitable. Kasi minsan, kahit yung kulay, hindi natin alam. Okay? Kulay blue. Tama. Kulay blue. So, lahat ng kulay blue, mag-close. Whether it is gold or another currency pair. So, here naman, close losing positions. Anong kulay yung losing? Or negative? Kulay red. Tama. So, ang galing nyo Pwedeng-pwede na. So, close losing position. So, lahat po ng naglo-lose. So, try natin to kasi may naglo-lose Close losing position. Automatic nag-close na po yun lahat. So, nag-remain yung blue na lang. So, again, paki-explain ko yung iba. Bulk operations. So, nandito na tayo sa ikatatlo. Close buy positions. Meaning, lahat po ng buy. Lahat po ng buy na position. So, kung i-click nyo din po si any trade na naka-sell, meron ding lalabas ng close sell positions. Wala lang po siya dito kasi buy position yung pinindot ko. Alright. Dito naman kay close XAU USD positions, meaning lahat po ng gold na tinrade nyo, whether it is profitable or losing, or naka-blue or naka-red, lahat ng gold, i-close niya. So, halimbawa, dalawa yung tinrade nyo, XAU USD at USD JPY. So, yung mag-close lang is si XAU USD, hindi po mag-close si USD JPY. So, ito po yung nakaganda sa bulk operations na to. At lastly, close XAU USD VIP buy positions. So, lahat po ng gold na naka-buy position. So, halimbawa, si USD JPY na tinrade nyo na naka-buy position, di po siya mag-close. Only the gold, XAU USD. So, understood? Learning po tayo, learning. So, type 3 po if you are learning. Ma'am Jeanette is learning. Wow, that's nice. Ma'am Kay is learning. That's good. That's good to hear. Sir Will din, nagle-learn. All right. So sa charts, so yun po yung pinaka-basic. Kaya pa? All right. Before ko mag-proceed, mag-a-ask ako, ano nga po yung nasa market execution? Ano nga po yung nasa market execution? Dalawang
dalawang position na gagawin natin. Ano nga po yun? Type on the chat box. Ito po yung position muna, yung positions. Yung position sa market execution ay si sell at si buy. Or buy at si sell. Yes, meron din si market price. So, andyan din si SL at TP. Okay? Yan po si buy and sell. So now, I will share to you another way of trading. Ito naman silang buy, limit at stop. So, si buy limit muna. Si concept ng buy limit po ay you don't want to trade. Ayaw mo yung i-trade. Ayaw mong i-entry yung trade mo sa 2778. Mas gusto nyo po yung lower. Halimbawa, di ba gumagalaw 2778 or 2777 kasi sa blue, ito po yung 4 buy position, yung kulay blue. Halimbawa, gusto niyo si 2770 or 2773 below ng entry price nyo. Eh, hindi pa nakapunta dun si entry current price. So, gagawin niyo po si buy limit. So, always remember na order po siya or command. I-remind nyo lang po if, yung word na if, once gagawin niyo po siya na order, yung command niya ay if, sige, gagawin ko muna yung order para hindi kayo malito. Halimbawa, 2770. Diyan na price niyo gusto gawin yung trade na buy position. So, yung TP natin, 27, 7.8. Tapos yung SL natin ay dapat below sa entry price na, dapat below sa price na binigay niyo, di ba? 2770 yan. Dapat below dyan. 277. I know. 6. Excuse me. 6.8. So, please. So, nalagay na po siya. Kung titignan natin sa trade, nakalagay buy limit, di ba po? So, hindi pa po siya nagtitrade kasi order lang siya. Ano po yung order? Yung order nito ay if yung candle ay aabot or ma-hit niya yung 2770, automatic magti-trade po yung order niyo. Automatic po siya. So, kahit nakatulog kayo, naglalaba kayo, nagtatrabaho kayo. At once bumaba yung current price at dun nakahit sa 2770, automatic po siya magti-trade. Okay? Pero naka-buy position lang, kaya buy limit. So, at kung umakyat bigla si candle at na-hit si TP mo na 2778, ay na-close mo na yung trade. May profit ka na. At kung otherwise naman, if na-hit niya si SL, ay na-close na din po yung trade. So, yun yung nakaganda dito. If merong price na gusto nyong dun ka mag-trade. So, coach, paano kung hindi po bababa yung candle? Hindi po siya magti-trade. Hindi po siya magti-trade kahit 2 days, 3 days. As long as hindi po siya ma-hit ng candle, walang trade po na mangyayari. Yes, Sir Roldan, pending pa po siya. Hindi pa po magti-trade. So, yan po si buy limit natin. Si sell naman, opposite lang po siya ng ng buy limit. Okay. So, di ba, market execution nakalagay. Click niyo lang yan, tapos sell limit. So, gusto mong i-sell sa, halimbawa, sa analyze niyo as a trader or sa signal. Gusto niyong 2778 mag-sell kayo. Eh, yung price natin is nasa 277 pa lang eh. Tapos, ayaw mo nang maghintay. So, ginawa mo, sell limit ka na lang. So, sa price, nilagay mo 2778. Tapos, aakyat bigla, no? TP natin is
di ba yung sell is below the entry price. So, TP natin is 2774, yung malapitan lang. Tapos, SL natin is dapat yung sa price, above po siya ng price, yung stop loss. So, stop loss natin ay 2774. Ay, hindi na po siya. Sobrang lapit lang siguro nito. Ayun, magkaperehos. Sorry, 2782. O, tingnan nyo, pati ako na ano din. So, need talaga mag-practice. So, okay lang yan, okay lang yan. Ganyan talaga. Okay, place. Okay. Nakita nyo guys, sa trade, meron na pong sell limit na order. So, same concept, once ma-hit ni candle C2778, ay automatic po siya magti-trade pero nasa sell position lang po. So, dito naman, gets ba learning? Type 3 po. If you're, okay lang po if hindi siya nagigets bigla si sell limit, buy limit. Ang napaka-importante talaga, market execution, yung buy at sell muna. So, shinare ko lang to at in the future, gusto niyo pong itry si buy limit or sa limit sa demo nyo, okay naman din. At least, nabigay ko tong information na to sa inyo. So, ayan. Basta wag lang tayong matakot or ma-intimidate. Basta kuha nyo si buy at sell. Okay na yan. Alright. 3, learning. Alright. Good to hear. Dito naman po tayo sa buy stop at sell stop. Actually, yung buy stop at sell stop, yung concept talaga, basic lang na understanding. Hindi talaga siya stop eh. Parang buy continue talaga siya or sell continue. Bakit? Ay. Nabang. Pakita ko muna yung charts. So, bakit ba para siyang buy continue or sell continue? So, dito tayo sa sell. Di ba? Bababa yung candle. So, if mag-place po ako ng sell stop dito sa 2777.40. Once ma-hit po niya yan, continue po siya mag sell position. So, habang yung candle bumababa or nagsisell, if yung sell stop, ma-hit po siya, continue yung pagda-down. So, once ma-hit yung candle, continue po siya mag-sell position. So, mag-trade ng sell position. Same din sa buy. If yung candle ay tumataas din, gusto mo dun sa pinakamataas i-trade yung buy, pwede naman. Once ma-hit din yung, habang tumataas yung candle, once ma-hit yung buy stop na order, automatic po siya magti-trade. No? Pero buy position lang po siya. So, parang buy continue. Okay? Then sa sell, parang sell continue. So, yun lang talaga yung basic na maintindihan natin. So, meron kasi ibang trader, nagwi-wait sila ba na i-break yung resistance sa buy. Halimbawa sa buy, break yung resistance. Dun sila mag-trade ng buy position. Yung iba naman sa sell, kung mabibreak yung support sa baba, dun din sila mag-sell stop or mag-sell trade na position. So, paano po yan, coach? Ulitin natin dito sa codes, tapos XAUUSD, new order, change natin si market execution to buy stop. So, halimbawa, kanina si buy limit is below the entry price. So, ngayon, si buy stop ay above the entry price. Ayaw nyo si 2778 eh. Gusto yung mataas. Doon kayo sa 2779, 2780, 2781. So, ganyan. So, halimbawa, si 2781 yung gusto mo. Tapos, yung TP na gusto niya ay 2784. Tapos, si SL ay below the price na binigay nyo ay si 2774. Ayan. Place. So, automatic, meron na po kayong buy stop na order. At once ma-hit si 2781,
yan, magti-trade na po yan, automatic. At if ma-hit na din yung TP at SL, mag-close na din yung trade nyo. So, learning po, learning. So, dito naman tayo sa sell stop or yung pagka-explain ko kanina parang sell continue. So, long press, new order, and then dito tayo sa market execution, change it to sell stop. At ilalagay natin ay 2777. So, lagay natin ng point something para in case ma-hit siya, makikita niyo na ano, nagtitrade. Okay, place. So, sell stop na place ko po, 2777.80 yung inalagay ko na price. So, once ma-hit si candle ng 2777.80, automatic po magti-trade na po yan. So, sa charts, makikita niyo yung mga nakasulat, sell stop, buy limit dito sa baba. So, pwede nyo i-check if successful din yung paglagay nyo. So, medyo ano na yung SL at TP nagmi-mix kasi maraming orders yung nilagay natin. Yung 277.80, ito po, ito yung sell stop. So, if bababa po yung candle, tapos ma-hit niya si sell stop, automatic po siya magti-trade. Sana nga ay bababa para makita niyo yung automatic po siya nagti-trade. So, I think hindi pa siya bababa. Kasi parang mas ano yung buyers. Mas malakas si buyers ngayon. So, yan po yung 4 na orders. Sell limit, buy limit, sell stop, at buy stop. So, yan po yung pinaka-basic. So, I will entertain 2 more questions po kasi meron po kaming core group na webinar after this. So, ayan. May questions pa po ba? Last 2, I will entertain po. So, while merong nagta-type or may nagka-question, reminders lang po talaga na yung learning natin ay step-by-step process. Yung learning po natin ay hindi pagkasabi ay iba-iba po tayo ng learning curve. So, yung iba nakuha nila ng agad-agad, yung iba hindi naman, yung iba medyo slow talaga. Pero that's learning po. At least nag-learn kayo, nagli-learn kayo. So, one tip po para mas magaling po at mas gamay natin yung trade. Do it every day. Kahit demo lang, do it every day. And also, sa learning, if you can do it every day or you commit to yourself, may gagawin kang promise sa sarili niyo or commitment. Kung hindi man everyday, at least ganitong schedule 3 times a day. Kasi once yung trading is naging habit niyo na, gamay niyo na, parang natural na din yan sa inyo. So, yung iniisip ko yung nagle-learn ako sa ECA, kung kaya kong magnood ng Netflix ng kung ano-ano yung by episode, kaya ko yung ubusin. Minsan 2 days, 3 days pa nga eh. Iniisip ko kung kaya ko yung gawin, bakit hindi ko makakaya sa ECA? Na ito yung forex, ito yung high paying skill, ito yung magbibigay ng extra income sa aking cash flow. So, iniisip ko kung natitiis kong yung mga movies at series sa Netflix or yung mga K-dramas, kaya ko din lalagpasan yung mga ECA videos at ma-apply yung mga practical skills at yung basic skills na buy and sell, yung mga sell stop, yun. So, every day, I advise kahit 30 minutes lang, gawin niyo po. Challenge yourself po. Kasi, nagbayad na kayo eh. Nag-invest na kayo sa sarili niyo. Congrats pala guys, kasi
binigyan niyo yung sarili niyo na mag-chance mag-learn at mag-invest sa sarili niyo. So napaka like it's your valuable na gift para sa sarili niyo. Yes po, recorded po yun. Anong difference ng buy limit at buy stop? Ma'am Veronica, yung difference po ng buy limit at buy stop, I see buy limit, nag-place po kayo ng order under the current price. Under po. Okay? Si buy stop naman is over or above the current price. Okay? Yan lang po yung difference nila. So, si buy stop, yung sabi ko para siyang buy continue. So, if yung candle pataas ng pataas, nilagay niyo si buy stop, once ma-hit yun ng candle na pataas-pataas, automatic po siya mag-trade. So, ayan, I think wala na po tayong questions, no? Thank you, ma'am. I'm happy that you understood. So, yan talaga yung purpose namin dito, no, sa ating group, no, napaka-generous ng group natin. Any questions niyo po na hindi pa din kayo naka-understood, you can go back with this video, may recorded naman, or reach out to your sponsors, or if BCC sponsor nyo, reach out to the group po with a proper manner lang din po kasi we're giving time to each other, so it's a privilege na meron sasagot sa tanong natin. So once again, I would like to congratulate every one of you na nag-enroll sa ECA. I'm so happy and you can tap yourself. I'm so proud na sinimulan ko kasi you tap yourself and tell yourself, I am so proud to myself na binigyan ko ng chance yung sarili ko na mag-start to earn an extra income, especially si Forex. Kasi once matuto kayo dito guys, ay napaka yung income ba is yung income po ay COVID free ba? No, alam natin yung experience natin sa COVID, parang ganito ganyan, merong limitasyon, merong paano ba to? But if magtrabaho ako at ma-hit ko si COVID, ma-part ako sa COVID na magkaroon ako ng COVID, 'di ba? Parang yung mind natin, pero ito kahit forbidden na magkaroon ng COVID again, pero if ever may COVID again, at least meron na po kayong skill nito na trading, forex trading, at magkaroon po kayo ng extra income. So, tiyaga lang po tayo guys at keep going lang po. And then once again, set commitment to yourself because this is for yourself or this is for your family. So, kayang-kaya po ninyo ito. So, thank you everyone. Yes, meron po tayong recorded. So, that's it for tonight. Salamat sa nag-show up, yung pag-show up nyo sa pag-learn ay napaka halaga na po niyan. So let's take a picture muna no para makita ko yung future profitable ng mga traders. Yan. Oh, sana makita ko yung mga face nyo. Pwede niyo pong i-open yung camera niyo po para makapag-picture taking, no? Wait lang. Hindi ko alam yung parang yung square. Ay, ito yung view gallery. Ayan. So, let's take a picture. Wait lang po ah. Okay, 1, 2, 3, smile. Wala, hindi pala ako nakasmile. Ulit. 1, 2, 3. All right. Thank you everyone for the 25 participants. And good night. God bless po.